Pwede bang mag-leave ang nag-resign na empleyado during turnover period? Pwede ba sila mag-demand na mag-leave just because nag-resign na sila? Welcome to Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you make better choices. I'm Attorney Erwin Sagala and I'm with my partner, Attorney Ramon Ramirez. So, today we're talking about yung tinatawag nating terminal leaves or yung mga tao na nagto-turnover na pagkatapos nila mag-resign. and gusto nila mag-leave during that turnover Exactly. period. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Attorney Ramon, bigla ako tuloy naalala yung term na pribilehiyo. And pag sinabi mong pribilehiyo, una ko naalala rito, lisensya. May lisensya ka ba? Oo naman. Ah, Magmaneho. Magmaneho. Yes, oo. definitely. And para makuha mo yung lisensyang yun, ano ang mga ginawa mo? Nag-submit ng requirements, Mhm. nag-take ng exam, may konting Practical. praktika. Oo. Atras abante. Oo. Pinasa mo naman on the first try. Sobra. Kahit sino makakapasa. Okay, question. Oo. Ngayon, nagbago isip mo. Tinatamad ako mag-fill out ng forms na to. Tinatamad ako mag-practical. Pwede mo bang i-demand na issuehan ka ng lisensya ng LTO? Hihingi ako ng lisensya sa LTO kahit Oo. na hindi ako nag-submit ng requirements Oo. or nag-apply. Just because gusto mo lang. Hindi pwede. Bakit? Kasi pribilehiyo ang pagmamaneho, ang kakaroon ng lisensya. Okay. Pribilehiyo versus karapatan. Yes. Okay. Correct. So kung karapatan mo magkaroon ng lisensya, pwede. Mhm. Issuehan niyo ako ng lisensya. Karapatan Ngayon ko din. yan. Oo, Pwede yun. oo. Oo. Pero ang pribilehiyo kasi, binibigay to qualified individuals and pumapasok po yung discretion nung nagbibigay kung tama ba nabigyan or hindi. Diba? Tama. Now, anong connection nito sa pinag-uusapan natin topic na to? Terminally nung pinag-uusapan natin na Attorney Erwin. So, kailangan natin maintindihan, ang pag-apply po ng leave ay isang pribilehiyo. Okay? Especially, vacation leaves. Okay, Okay, vacation kasi leave. ibang klase yung ibang leaves. Kunwari, bereavement leave, Or sick leave. di ba? Pinag-uusapan dito is vacation leave or yung medyo discretionary naman or elective ang dating, di ba? Na pwede kunin, pwedeng hindi. Pinapaalam lang na maayos. Pribilehiyo po ang pag-apply ng leave. So, depende po sa amo kung i-approve or i-disapprove. Correct? Especially with respect to yung timing, Attorney Erwin. Like, Oo. kasi, I think for a lot of employees, meron naman sila mga, anong tawag dito? Guaranteed leave, di ba? Guaranteed vacation leave. Pero I think ang pinaglalaroan dito is yung timing. Yung timing. Pwede ba on this On time? this date. Kung yan. kunwari, nasa accounting firm ka, magli-leave ka April 13. Oo Good luck na lang. Diba? Nagkakangaragan na, magli-leave ka, di ba? Oo. Baka hindi ka mapayagan. Oo. So, yun yung pinag-uusapan natin dito na discretionary. Ngayon, walang pinagkaiba yan kung sakali naman na turnover period ka na. Hindi nagbabago yun. Discretionary pa rin yun. Privilege pa rin ang leave. So, wala ka nagiging special power na, Nag-resign na ako nag-resign na ako. Payagan niya. Dapat approve ka agad yung leave ko. Ganun ba? Wala pong ganun. Pareho Okay. pa rin po ang nature ng leave. Kasi kahit na nagto-turnover na po kayo, actually, discretion pa rin ng employer kung pagbibigyan na makapag-leave ka on those certain dates. Okay. And tandaan po natin, ano po ba ang main benefit or para kanino ba yung turnover? Ang turnover po ay para sa amo. Para kung ano yung kailangan niya sa empleyadong paalis na, makuha niya ng maayos and in a timely manner. Tama. Oo nga naman, kapag pinayagan mo mag-leave, ano yung na-turnover sa'yo? Wala. Diba? So kung kailangan talaga yung empleyado for that period of time, may karapatan po ang employer to deny that leave. Makes sense. Now, meron naman mga empleyado, medyo matigas ang ulo eh. Gusto ko talaga mag-leave eh. Ayoko na dito. Gusto ko Oo. na mag-leave. Or pwedeng magsa-start na kasi sa kabila. Or or whatever. Nakapag-promise na sa kabila. Oo, kaya pala galit na galit, di ba? Pwede bang ituloy ito? Pwede naman, pero may consequences po yan. Anong consequence, Attorney Erwin? Yung 30 days kasi na turnover period, required po kayo na pumasok doon. Unless sabihan kayo ng amo nyo na hindi na kailangan. Yes. Winave na. Pero kung ni-require kayo at hindi kayo nagpunta, actually, mangyayari po, AWOL kayo for that period. So, pag naging AWOL, sayang naman, nag-resign ka pa. Pero lalabas sa papel mo, terminated ka rin. Kasi Diba? nag-AWOL ka. Nag-AWOL ka. Medyo masama sa record yun. We don't advise that. Ang another thing is, kung sakaling makapag-cause ka ng pinsala or damages during that time na hindi ka pumasok, na dapat pumapasok ka dahil nangako ka na magta-turnover period ka, di ba? Pwede kang kasuhan ng employer mo.
For damages? Oo. So, lalaki pa yung problema. Hmm. Now, another question is, attorney, paano naman kung may unavailed leaves? Oo nga. Di ba? Oo Kunwari, naman. ang allotment ko, 15. Hindi ko pa nagagamit. Oo. Ang sagot dyan, depende po sa company policies ninyo ang magiging treatment sa unavailed leaves. There are some company policies na sinasabi pwedeng i-encash. Uy, Ngayon, meron namang ibang company policies sinasabi hindi. Okay. So balikan po natin yung company policies para malaman kung ano po yung magiging treatment. Hopefully marami kayong natutunan sa episode natin ngayon. If you want to learn more about dealing with resigning or terminated employees, please enroll in our employee discipline workshop through the link in the description.